Sa madilim at malamig na selda ng New Bilibid Prison, isang lalaking nag-agaw buhay ang pilit na isinusulat ang isang liham na yayanig sa 2 dekadang kasinungalingan, wala na siyang panahong natitira. Unti-unti na siyang inuubos ng kanser sa atay, ngunit ang mas matinding kumakain sa kanyang kaluluwa ay ang buding 20 taon na niyang itinatago. Nanginginig ang kanyang makamay, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang idinidiin ang pluma sa gusot na papel. Hindi siya papayak na mamatay ng ganito kaawa-awa habang ang demonyong nag-utos sa kanya ay nagpapakasarap sa buhay na para bang isang hari sa isang paraiso. Ang liham na ito ang magbubunyag sa pinakamalaking sikreto ng Ongpin, ang totoong nangyari sa 100 kilong ginto at ang karumaldumal na sinapit ng mag-asawang kinilalanan, lahat bilang pinakamabait na alahero sa buong Binondo. Ibabalik tayo ang liham na ito sa Setyembre ng taong 1998. Kasagsagan iyon ng Asian Financial Crisis. Baksak ang ekonomiya, maraming negosyo ang nalulugi, at ang mga tao ay nakakandara pa upang may salba ang kanilang mga naipon. Sa kahabaan ng Ongpin Street sa Binondo, kilala ang mag-asawang Thomas at Carmen. Mahigit 20 taon na nilang pinapatakbo ang kanilang paggawaan at bilihan ng ginto. Dahil sa krisis, maraming pamilya ang nagpapasanla o nagtatago ng kanilang nagintong alahas sa mag-asawa dahil sa labis na tiwala. Punong-puno ang kanilang malaking kahadiyero. Aabot sa 100 kilo ng ginto ang nakatago roon na nakakahalaga ng 100 milyong piso. Isang umaga, Setyembre 16, 1998, binasa ng isang nakakabinging iyak ang katahimikan ng presinto. Humahangos, basang-basa ng pawis at ulan, patakbong pumasok ang 26 na taong gulang na si Maria. Nanginginig ang buo niyang katawan habang nakikiusap sa pulisya. Mula pa raw kagabi ay hindi na niya makontak ang kanyang nga magulang. Hindi ito ugali nina Thomas at Carmen. Araw-araw silang nag-usap at palaging na sa oras ang pag-uwi ng 2 mula sa tindahan. Agad na sumama ang mga investigador kay Maria patungo sa tindahan sa Ongpin. Pagdating nila, nakababa ang mabigat na shooter. Walang anumang bakas ng sapilitang pagpasok, walang sirang kandado. Kinuha ni Maria ang kanyang susing reserba at pilit na binuksan ang pintuan. Pag-angat ng bakal na harang, tumambat sa kanila ang isang eksenang magpapataas ng balahibo ng kahit sinong makakita. Masyadong malinis ang loob ng tindahan. Walang gamit na nakakalat, walang basag na salamin. Ngunit ang kahadiyero na kinalalagyan ng 100 kilo ng ginto ay nakabukas ng maluwang at walang laman kahit 1 gramo. Bumaksak ang mga tuhod ni Maria sa sahig. Hindi siya makahinga. Ang mga gintong inihabilin ng matao, ang pinahirapan ng kanyang nga magulang sa loob ng 20 taon, naglaho na parang bula. At ang mas nakapangingilabot, nasaan sina Thomas at Carmen? Mabilis na kumalat ang balita. Nabulabog ang buong Binondo. Ang mataong nagtiwala ng kanilang ginto ay nag-umpisang mag-alala, magalit at magduda. Ayon sa teorya ng mga pulis noong una, baka raw tinangay ng mag-asawa ang ginto at tumakas papalayo dahil sa hirap ng buhay dulot ng krisis. Imposible, paulit-ulit na pagtatanggol ni Maria. Hindi magagawa ng kanyang nga magulang na manloko ng kapwa, lalo na ang taong dekada na nilang na parukyano. Malaki ang kinikita ng kanilang negosyo, wala silang utang, at maayos ang kanilang pamumuhay. Bakit nila iwan ang lahat ng walang pasabi, lalo na ang kaisa-isa nilang anak? Sinaliksik ng magkapulis ang bahay ng mag-asawa. Nakakita sila ng isang bagay na lalong nagpalabo sa teorya ng pagtakas. Ang pasaporte nina Thomas at Carmen, pati na ang kanilang mga bank-book kung saan nakadeposito ang milyon-milyon nilang pera, ay naroon pa rin sa loob ng aparador. Walang damit na nawawala.
Kung nakplano silang tumakas patungo sa ibang bansa upang magpakasarap bitbit ang maginto, bakit hindi nila dinala ang kanilang mga pasaporte at pera sa bangko? Ngunit ang lahat ng pagtatanggol ni Maria ay gumuho nang may matanggap na tawag ang pulisya mula sa mga autoridad sa Batangas Port pagkalipas ng 4 na araw. May natakpuang 2 identification card sa loob ng isang basurahan malapit sa sakayan ng mabarkong palihim na bumibiyahe palabas ng bansa. Nang suriin ito, kinumpirma ng pulisya, ito ang mga ID nina Tomas at Carmen. Sabay nito, nagsimulang kumalat ang ngalason na usap-usapan sa palengke. May ilang magtindero raw na nakakita sa mag-asawa na palihim na nakikipag-usap sa mga fixer at sindikato sa daungan. Nagtatanong daw ang mga ito kung magkano ang bayad upang maitakas sila ng walang record papuntang ibang bansa gamit ang bangka. Dahil sa bigat ng sitwasyon at kawalan ng ibang matibay na ebidensya, itinuring ng pulisya na isa itong kaso ng pagtakas. Isinara ang investigasyon. Ang mga biktima ay naging mga kriminal sa mata ng lipunan. Naiwan si Maria na mag-isang sinasalo ang put, galit at paniningil ng mga taong nawalan ng ginto. Ibinanta niya ang bahay na ipinundar ng kanyang mamagulang upang bahagyang mabayaran ang mautang. Baon sa utang, dinuraan ng lipunan. At namumuhay sa walang katapusang pihati, gabi-gabi siyang umiyak at nagtatanong sa hangin. Bakit nila siya iniwan? Totoo nga bang niloko nila ang lahat? Ngunit habang naniniwala ang buong mundo sa kasinungalingang ito, may isang tao sa madilim na eskinita ng Binondo ang palihim na ngumingiti habang humihitit ng sigarilyo. Alam niya ang bawat detalye ng palabas na ito. Paano niya hindi malalaman? Gayong siya ang mismong nak-orkestra ng lahat at habang umiyak si Maria sa katarungan, ang taong ito ay nag-iimpake ng ang kanyang bagahe patungo sa isang maluhong buhay. Dala ang sikretong akala niya ibabaw niya hanggang sa hukay. Ngunit hindi niya alam na may isang taong nagmamasid. Isang taong magiging mitsa ng kanyang pagbagsak 20 taon mula ngayon. Sino ang aninong ito na nagtatago sa likod ng pagkakaibigan at ano ang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng nakabukas na kahadiyero? Habang gumuguho ang mundo ni Maria, may isang taong palaging nasa kanyang tabi, nagaabot ng panyo at nagpapatahan sa kanyang walang patid na pagiyak. Siya ay si Ricardo, ang matalik na kaibigan at kumpadre ng kanyang amang si Tomas. 20 taon na silang makasosyo sa kalakaran ng ginto sa Binondo. Si Ricardo ang itinuturing na ikalawang ama ni Maria, ang lalaking pinakakatiwalaan ng pamilya ng higit pa sa kanilang sariling dugo. Sa bawat pagbisita ng mga galit na inutangan, sa bawat banta ng mga taong nawalan ng alahas, naroon si Ricardo upang pumagitna. Yayakapin niya si Maria, ipapangako na tutulungan niya itong hanapin ang katotohanan at sasabihing huwag mawalan ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mapag-arugang mukha ni Ricardo ay isang halimaw na nakukubli sa anino ng pagkakaibigan. Sa tuwing tatalikod si Maria, isang nakapangingilabot at malamig na ngiti ang sumisilay sa mga labi ng lalaki. Siya ang utak, siya ang nakplano ng lahat. Walang ahensya ng gobyerno o matalinong investigador ang nakaisip na ang taong pinakamaingay sa paghahanap ng hustisya ay ang mismong nagbaon nito sa limot. Si Ricardo ang mismong nakalat ng lason sa utak ng mga tao sa Ongpin. Palihim siyang nakipag-usap sa mga tindero ng isda at gulay sa palengke, nagtatanim ng mapakeng alaala at maling impormasyon. Siya ang nagutos na itapon ang nga ID nina Tomas at Carmen sa basurahan ng Batangas Port upang mabulag ang pulisya at isipin nilang tumakas ang mag-asawa. Isang napaka-perpektong ilusyon. Habang pinagpipiestahan ng lipunan ang pagkatao nina Tomas at Carmen, unti-unti namang nililinis ni Ricardo ang 100 kilong ginto. Ibinenta niya ito ng palihim sa mga sindikatong nagpupuslit ng yaman palabas ng Pilipinas na nakakahalaga ng daan-daang milyong piso, lumipas ang mga buwan na naging taon.
Ang kaso ay unti-unting tinabunan ng alikabok sa mga-estante ng presinto. Idineklara itong cold case o kasong hindi malutas dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya at pagkawalan ng mapangunahing suspek. Ang magabalita tungkol sa mag-asawang manloloko ay naging usap-usapan na lamang tuwing may inuman sa kanto hanggang sa tuluyan na itong nakalimutan ng marami. Ngunit para kay Maria, hindi kailanman tumigil ang pag-ikot ng kanyang kalbaryo. Ipinagbili niya ang lahat ng ari-arian ng kanyang magulang. Nagtrabaho siya ng 3 makakaibang trabaho, natutulog ng 2 oras sa isang araw upang unti-unting mabayaran ang mga taong patuloy na nanggugulo sa kanyang buhay. Pasan-pasan niya ang sumpa ng isang kasalanang hindi niya ginawa at ang sakit ng pagkaulila na walang maayos na kasagutan. Habang siya ay nagdudusa at nabubuhay sa kakarampot na barya, si Ricardo ay nagpapasarap sa buhay. Taong 1959, 1 taon matapos ang insidente at nang makita niyang humupa na ang atensyon ng pulisya, tahimik na umalis si Ricardo papuntang Cebu. Gamit ang pondo mula sa mga ninakaw na ginto, nagpatayo siya ng isang marangyang resort sa dalampasigan. Naging isang iginagalang na negosyante na paliligiran ng karangyaan, nagmamay-ari ng mga mamahaling sasakyan, at tinatawag na Don Ricardo ng mga taong walang kaalam-alam sa kanyang madugong nakaraan. 20 taon ang mabilis na lumipas. Taong 2018, sa lubang maximum security compound ng New Bilibid Prison, ang amoy ng kalawang, ihi at pawis ay nanunuot sa bawat sulok. Sa isang masikip at madilim na selda, nakahiga sa manipis na banig si Berto, isang 61 taong gulang na preso na nahatulan dahil sa paulit-ulit na kaso ng panloloko at pagnanakaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi rehas ang tatapos sa kanyang sentensya kundi ang sarili niyang katawan. Puno ngang paninilaw ang kanyang nga mata, butot balat ang kanyang pangangatawan, at halos hindi na siya makahinga dahil sa matinding kirot sa kanyang tiyan. Stage 4 liver cancer. 6 na buwan na lamang ang ibinigay ng doktor na itatagal niya sa mundo. Sa magabing hindi siya makatulog dahil sa sakit, pilit na bumabalik sa kanyang alaala ang isang partikular na gabi noong Setyembre 1998. Ang gabing nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Ang gabing ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa sa halagang 50,000 piso. Si Berto ang dating tauhan ni Ricardo sa paggawa ng alahas. Siya ang tinawagan nito noong gabing iyon upang linisin ang masangsang na amoy ng dugo sa sahig ng bodega at tulungang ilipat ang 2 mabibigat na sako na naglalaman ng mga walang buhay na katawan nina Tomas at Carmen. Kinuha niya ang pera, isinara ang kanyang bibig at ginawa ang lahat ng iniutos ni Ricardo, kabilang na ang pagtatapon ng mga ID sa Batangas Port. Akala ni Berto, ang 50,000 piso ay magiging simula ng maganda niyang buhay. Ngunit ang pranggaling sa kasamaan ay mabilis ding inubos ng demonyo. Naubos ang pra sa sugal at bisyo hanggang sa siya ay muling gumawang krimen at nawi sa pagkakakulong. Ngayon, habang hinihintay na lamang niya ang pagdalaw ni kamatayan, nalaman niya mula sa isang bagong salpak na preso ang balita tungkol sa isang napakayaman at sikat na may-ari ng resort sa Cebu, si Don Ricardo. Naginit ang dugo ni Berto. Umusbong ang matinding galit at inggit sa kanyang dibdib. Bakit siya na sumunod lamang sa utos ay mamamatay na parang asong ulol sa loob ng kulungan habang ang mismong pumatay at nagnakaw ng milyon-milyon ay nabubuhay ng parang hari? Hindi niya matatanggap ang ganitong kawalang katarungan. Kung bababa man siya sa impyerno, titiyakin niyang isasama niya si Ricardo. Humiram siyang papel at bolpen sa kanyang selda mayor. Gamit ang nanginginig at malamig na kamay, sinimulan niyang isulat ang lahat. Walang pinalampas na detalye. Isinulat niya kung paano inudyukan ni Ricardo si Tomas na dalhin ang nga ginto sa lumang bodega para raw sa isang espesyal na transaksyon.
kung paano nito walang awang pinukpok ng maso ang ulo ng mag-asawa, kung paano nilinis ang dugo, at kung saan eksaktong inilibing ang mga bangkay sa isang liblib na bundok sa Rizal. Isinulat rin niya ang pangalan ni Ricardo bilang utak ng lahat ng kasinungalingan. Ipinadala ang liham sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, NBI. Sa isang tahimik na opisina sa Maynila, binuksan ni Special Investigator Gabriel Cruz ang isang manipis at lukot na sobrenanag mula sa bilibid. Sa 15 taon niya sa serbisyo, sanay na siya sa masulat ng mga presong nag-iimbento ng kwento upang humingi ng pabor o pagpapababa ng sentensya. Inaasahan niyang isa na naman itong walang kwentang panlilinlang. Ngunit habang binabasa niya ang bawat linya ng nanginginig na sulat kamay ni Berto, unti-unting nanindig ang kanyang mabalahibo. Masyadong detalyado, masyadong eksakto. Ang mapetsa, ang mga lugar at ang mga impormasyong isinulat ni Berto ay mga detalyeng hindi kailanman inilabas sa media noong 1958. Tanging ang mga pulis lamang na nag-imbestiga sa crime scene ang nakakaalam ng ilang particular na bagay na nakasulat sa papel. Agad na ipinahanap ni Agent Cruz sa arkibeng maalikabok na folder ng kaso nina Tomas at Carmen. Nang pagkumparahin niya ang liham ni Berto at ang lumang police report, halos lumundag ang kanyang puso. Nagtutugma ang lahat ng piraso ng puzzle na 20 taon nang nawawala. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay bumibiyahe na si Agent Cruz patungo sa New Bilibid Prison. Paharap niya sa naghihingalong si Berto sa likod ng makapal na salamin ng visiting area. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Walang bahid ng kasinungalingan ang mata ng isang taong nasa bingit ng kamatayan, kumpirmado ang lahat. Ngunit may isang malaking problema. Ayon sa batas, ang krimen na pagpatay o murder ay mayroong statute of limitations o taning na 20 taon. Ibig sabihin, kapag lumipas ang 20 taon mula nang mangyari ang krimen at hindi nasampahan ng kaso ang suspek, hindi na ito maring panagutin pa sa ilalim ng batas. Setyembre 1998 nangyari ang krimen. Setyembre 2018 nang gayo. Mahigit ilang araw na lamang at tuluyan nang magiging malaya sa pananagutan si Ricardo kahit pamatuklasan ang katotohanan. Oras ang pinakamatinding kalaban nila ngayon. Agad na bumuo si Agent Cruz ng isang special task force. Ang unang hakbang, patunayan ang kwento ni Berto. Kailangan nilang maghanap ng pisikal na ebidensya bago nila hulihin si Ricardo. Kung hindi ay mabasura lamang ang kaso. Pinuntahan ng grupo ni Agent Cruz ang tinukoy na lumang bodega sa Binondo. Ang mismong lugar kung saan dating gumagawa ng alahas si Ricardo. 20 taon na ang nakalipas at nakpalit na ang ilang beses ang mga umupa rito. Isa na itong maalikabok na imbakan ng masirang appliances ngayon. Gamit ang malalaking martilyo at makinarya, sinimulan nilang tibagin ang makapal na semento ng bodega na itinuro ni Berto kung saan tumagas ang napakaraming dugo. Habang unti-unting nadudurog ang bato, isang kakaibang amoy ang sumingaw mula sa ilalim ng lupa. Lumapit ang forensic team at maingat na nagukay sa maitim na lupa. Ilang sandali pa, tumambat sa ilalim ng ilaw ng kanilang flashlight ang isang bagay na magpapatigil sa pagtibo ng kanilang puso. Ano ang natagpuan nila sa ilalim ng malamig at sementadong sahig na ito pagkalipas ng 2 dekada? At sapat na kaya itong patunay upang habulin ng batas ang isang taong naniniwalang ligtas na siya sa kanyang kasalanan? Sa ilalim ng asul at malamig na liwanag ng mga flashlight, dahan-dahang hinawi ng mga forensic investigator ang makapal at maitim na lupa. Bawat pagkilos nila ay sinabayan ng nakabibinging katahimikan. Walang gustong huminga ng malakas. Ilang sandali pa, maingat na inangat ng isang investigador ang isang maliit
at malutong na pirasong buto. Kasunod nito ay ang pagkadiskubring isa pang piraso at isa pa hanggang sa may pon ang manakadurok-durok na bahaging kalansaing tao. Sa tabi nga mabutong ito ay isang kumikinang na bagay na bahagyang nababalot ng kalawang at tuyong dugo, isang lumang singsing na may nakaukit na letrang T at C. Thomas at Carmen. Kumurap si Agent Cruz habang pinagmamasdan ang mga ebidensya. Nararamdaman niya ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang mataong tinawak na magnanakaw at manloloko ng buong Pilipinas sa loob ng 20 taon ay natakpuan din. Hindi sila tumakas. Hindi nila iniwan ang kanilang anak. Brutal silang pinaslang sa mismong lugar na ito. Nadurog ang mabuto sa tindingang pahampas at ibinaon sa malamig na semento na parang mga hayop. Ngunit ang tuwa ng pagkakatuklas ay mabilis ding napalitan ng matinding kaba. Nang dalhin ang mabuto sa laboratorio, tahimik na umiling ang pinuno ng forensic team dahil sa tagal ng panahon, sa kahalumigmigan ng lupa at sa asidong ibinuhos marahil ng salarin upang pabilisin ang pagkabulok, tuluyan nang nasira ang DNA ng ngalabi. Walang paraan upang siyentipikong mapatunayan ng 100% na ang mga butong iyon ay kina Thomas at Carmen. Pabagsak na inihampas ni Agent Cruz ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Hindi sapat ang ebidensya. Kung dadalhin nila ito sa korte, madali lamang itong ibabasura ng sinumang magaling na abogado. Sasabihin nilang nakataon lamang na may nakabaong butorun na hindi iyon ang mag-asawa at walang direktang nagtuturo na si Ricardo ang pumatay bukod sa salaysay-ngang isang presong mamamatay na. Unti-unting naubos ang oras. 3 araw na lamang at sasapit na ang ika-16 ng Setyembre, ang araw ng ika-20 anibersaryo ng krimen, ang araw kung kailan tuluyan nang magsasara ang pinto ng hustisya dahil sa batas. Desperado, binalikan ni Agent Cruz ang nak-isang taong higit na naapektuhan ng trahedyang ito. Pinuntahan niya si Maria. Ang dating 26 anyos na dalaga na puno ng pangarap ay isa na ngayong 46 na taong gulang na babaeng may malalalim na kulubot sa mukha, manipis na buhok at mga matang nawalan na ng pag-asa. Nang marinig ni Maria ang balita tungkol sa pagkahukay ng mga buto at ng singsing ng kanyang nga magulang, bumaksak siya sa sahig at humagulgol ng napakalakas. Ang iyak niya ay iyak ng isang anak na 20 taong naktis ng pangungutya. Niyakap niya ang sapatos ni Agent Cruz, nagmamakaawang ikulong ang taong sumira sa kanilang buhay. Ang maluhani, Maria ang naging gatong sa nag-aalap na determinasyon ni Agent Cruz. Kung hindi kaya ng siyensya na patunayan ang pagpatay, gagamitin niya ang parang naging dahilan ng kasakiman. Hinalungkat ng buong task force ang lahat ng financial records, bank statements at mga transaksyon ni Ricardo mula taong 1958 hanggang 1999. Inabot silang madaling araw sa pagtahi sa mga numero. At doon, sa isang lumang dokumento mula sa isang bangko na matagal nang nagsara, natuklasan nila ang isang nakakapanindig balahibong transaksyon. Eksaktong 3 buwan matapos mawala sina Thomas at Carmen, may pumasok na halos 80 milyong piso sa sikretong account ni Ricardo na nagmula sa isang kilalang international gold smuggling syndicate sa Asia. Ito ang pinagbentahan ng 100 kilong ginto. Ngunit ang pinakamahalagang piraso ng ebidensya na magpapabagsak kay Ricardo ay nakatago sa kanyang immigration records. Upang makaiwas sa anumang posibleng investigasyon noong 1999, lumabas ng Pilipinas si Ricardo at nagtago sa Macau sa ilalim ng ibang pangalan. 15 taon siyang nanatili roon upang palaguin ang kanyang maruming pera bago bumalik sa Pilipinas upang itayo ang kanyang paraiso sa Cebu. Napangiti si Agent Cruz, isang malaking pagkakamali. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang pagtakbo ng oras para sa Statute of Limitations
ay automatikong tumitigil sa sandaling ang suspek ay lumabas ng bansa upang magtago. Dahil 15 taon siyang nawala sa Pilipinas, hindi pa tapos ang 20 taong taning. Mayroon pa silang 15 taon para habulin siya. Buhay na buhay ang kaso. Walang inaksayang segundo ang NBI. Setyembre 15, isang araw bago ang inaakalang deadline ng batas, lumipat ang isang heavily armed strike force patungong Cebu. Pagdating nila sa sikat na resort, sumalubong sa kanila ang tanawin ng paraiso. Mga nagtataasang punong niyog, puting buhangin at mga turistang nagpapakasarap sa ilalim ng araw. Walang sinuman ang nakakaalam na ang lupang tinutuntungan nila ay pinundar mula sa dugo at laman ng 2 inosenteng tao. Mabilis na pinalibutan ng mga ahente ang buong paligid. Nanguna si Agent Cruz sa pag-akyat sa ikalawang palapag kung saan matatakpuan ang malawak at marangyang opisina ng may-ari. Walang pegalinlangan, sinipa ni Agent Cruz ang malaking pintong gawa sa mahogani. Bumaksak ang pinto, pumasok ang nga nakabaril na ahente. Sa dulong silid, nakatalikot ang isang malaking swivel chair na nakaharap sa malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang asul na karagatan. Ricardo Manalastas, inaresto ka namin sa kasong double murder at robbery. Itaas mo ang iyong mga kamay, sigaw ni Agent Cruz. Dahan-dahang umikot ang silya. Nakaupo roon si Don Ricardo, nakasuot ng mamahaling barong, may hawa na baso ng alak, at kalmadong humihitit ng tabako. Wala ni katiting na takot sa kanyang mata. Sa halip, lumawig ang isang nakapangingilabot at mapanuyang ngiti sa kanyang labi. Tinitigan niya si Agent Cruz mula ulo hanggang paa. Inilapak ni Ricardo ang kanyang baso at kalmadong naksalita, isang pahayag na magpapabagal sa pag-ikot ng mundo ni Agent Cruz. Alam kong darating kayo, pero huli na kayo, Agent Cruz. May hindi kayo alam sa mabutong nahukay ninyo sa Binondo. Gusto mo bang malaman kung kaninong kalansay talaga ang nandun? Nangibabaw ang isang malamig at nakakabinging halakak sa loop ng marangyang opisina. Ang tawa ni Ricardo ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa kumpiyansa ng mga ahenteng nakapaligid sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang tabako sa isang mamahaling ashtray at dahan-dahang tumayo, pilit na ipinapakita na siya pa rin ang may kontrol sa sitwasyon. Gusto mo bang malaman kung kaninong kalansay talaga ang nahukay ninyo sa Binondo, Agent Cruz? Nakangiting tanong ni Ricardo habang inilalahat ang kanyang kamay na tila handang magposas. Ang mabutong iyon ay hindi kina Thomas at Carmen. Matagal ko nang kilala si Berto. Alam kong mahina ang kanyang loob. Alam kong darating ang araw na ipagpapalit niya ang kaluluwa niya para sa sarili niyang kaligtasan. Kaya pinahandaan ko ang araw na ito 20 taon na ang nakararaan. Humagbang palapit si Agent Cruz. Nalilisikang gamata, ngunit hindi natinag si Ricardo. Yung dugo sa sahig, dugo ng baboy na inihalo ko sa counting dugo mula sa blood bank, ang mga buto. Binayaran ko ang isang sepulturero sa sementeryo ng Delpan upang humukay ng mga lumang kalansay at iyon ang ipinabaon ko kay Berto. Pinaniwala ko siyang iyon ang mag-asawa. At yung singsing na nakita ninyo, sadyang inihulog ko iyon sa hukay bilang pain. Isang napakagandang palabas. Hindi ba? Corpus Delicti, Agent Cruz. Walang bangkay, walang krimen. Ang totoong katawan ni na Thomas at Carmen. Matagal nang naging pagkain ng nga isda sa pinakamalalim na bahagi ng Manila Bay. Bumilis ang tibok ng puso ni Agent Cruz. Kung totoo ang sinasabi ng demonyong kaharap niya, mawawalan ng saysay ang kanilang pisikal na ebidensya. Ngunit hindi niya ipinahalata ang kanyang pangamba. Buong higipit niyang isinwot ang posa sa mga puso ni Ricardo. Sa korte mo na ipaliwanag ang kayabangan mo. Basahan niyo siya ng kanyang nakarapatan. Kinabukasan, naging laman ng lahat ng balita ang pagkaaresto sa isang kilalang bilyonaryo sa Cebu na konektado sa 20 taong gulang na kaso sa Ongpin.
Nagkagulo ang media sa paliparan ng Maynila nang dumating ang eroplanong lulan si Ricardo at ang pangkat ng NBI. Flash ng mga kamera, kabi-kabilang mikropono at nakakasiksikang mga tao ang sumalubong sa kanila. Ngunit sa gitna ngang magulong dagat ng mga tao, may isang babaeng nakatayo at tahimik na naghihintay. Si Maria. Nakasuot siya ng itim na damit, tangan-tangan ang lumang litrato ng kanyang mamagulang. Nang maktama ang kanilang mapaningin, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Maria. Ang lalaking itinuring niyang pangalawang ama, ang lalaking nagpupunas ng kanyang luha habang nagluluksa siya nun, ay ang mismong halimaw na pumatay sa kanyang pamilya. Pilit na lumapit si Maria sa mga nagbabantay na pulis. Nanginginig ang kanyang boses, punong pait at galit na naipon sa loob ng 2 dekada. Ninong Ricardo, bakit? Tinuring ka naming pamilya. Ibinigay sa iyong papa ang lahat ng tiwala niya. Bakit mo ginawa sa amin ito? Huminto si Ricardo sa paglalakad. Tiningnan niya si Maria na may halong awa sa kanyang mukha para makita ng mga kamera. Ngunit nang ilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Maria, isang malamig at malademonyong bulong ang binitiwan niya na tanging silang 2 lamang ang nakarinig. Dahil masyado kayong naktiwala, Maria, sa mundong ito, ang mabait ang unang namamatay. Nanlamig ang buong katawan ni Maria. Bago pa siya makasigaw at masampal ang lalaki, mabilis na inilayo nga ahente si Ricardo patungo sa naghihintay na sasakyan. Bumaksak si Maria sa kalsada, walang humpay ang pag-iyak habang pinanganggakuan ni Agent Cruz na gagawin niya ang lahat upang mabulok ang lalaking iyon sa kulungan. Ngunit hindi naging madali ang laban sa korte. Gaya ng inaasahan, umupa si Ricardo ng pinakamagaling at pinakamahal na grupo ng maabogado sa buong bansa. Sa unang araw pa lamang ng preliminary hearing, walang awang dinurong ng defense lawyer ang kredibilidad ng NBI. Ipinakita ng abogado na walang sapat na ebidensya ang paningang taga-usik. Ang nabutong na hukay ay walang DNA. Ang bank account na naglalaman ng 80 milyon ay nakapangalan sa isang dummy corporation sa Macau na imposibleng direktang ikonekta sa ginto mula sa Ongpin dahil wala silang hawa na resibo o inventory ng mga ninakaw na alahas noong Chen Zhou Bai 97. Ang buong kasong ito, Your Honor, matapang na pahayag ng abogado ni Ricardo habang naglalakad sa gitna ng hukuman, ay nakasandik lamang sa kwento ng isang presong may stage 4 liver cancer. Isang kriminal na kilala sa pagiging sinungaling. Isang taong marahil ay naghahanap lamang ng atensyon o desperadong makakuha ng pardon bago siya mamatay. Hindi natin maaring ikulong ang isang marangal na negosyante base lamang sa guni-guni ng isang naghihingalong bilanggo. Nanikip ang dibdib ni Agent Cruz. Unti-unting gumuguho ang kanilang kaso. Alam ng lahat ng nasa loop ng hukuman na ang nag-iisang susi upang mapabagsak si Ricardo ay ang mismong salaysay ni Berto. Kailangang tumestigo ni Berto sa harap ng husgado at sabihin ang lahat ng nakita niya. Kailangan niyang harapin ang matatalim na tanong ng abogado ni Ricardo nang hindi nagkakamali. Oktubre 12. Takdang araw para sa pagpapatestigo ni Berto. Ang buong bansa ay nakaabang. Puno ang courtroom ng mamamahaya. Magalit na biktima na nawalan ng ginto 20 taon na ang nakararaan. At si Maria na nakaupo sa pinakaw ng hanay, mahigpit na nakahawak sa rosaryo. Bumukas ang malaking pinto ngang hukuman. Tahimik ang lahat habang marahang itinutulak ng isang nurse ang wheelchair ni Berto papasok sa silid. Nakakabit sa kanya ang isang tangkeng ng oxygen. Lubok na lubok ang kanyang mata. Dilaw na dilaw ang kanyang balat at tila hinihigop na ng kamatayan ang natitira niyang lakas. Nang makita ni Ricardo si Berto, isang mapanlight na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Alam niyang hindi tatagal ang matanda sa cross-examination. Pinaalalahanan ng judge si Berto sa bigat ng kanyang sinumpaang salaysay. Nagsimulang magtanong ang prosecutor. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Berto,
Isinalaysay niya ang malagim na gabi ng Setyembre 1998. Inilarawan niya ang amoyng dugo, ang hitsura ng pagawaan, at ang pagutos sa kanya ni Ricardo na linisin ang ebidensya. Nanginig ang boses ni Berto habang humihingi ng tawad kay Maria na ngayon ay tahimik na lumuluha habang nakikinig sa huling sandali ng kanyang magulang. Ngunit ng turn ng abogado ni Ricardo para magtanong, naging malupit ang atake. Sinabi mo na nilinis mo ang dugo, Berto. Ngunit nakita mo ba ng pisikal na inihampas ng aking kliyente ang masokina Tomas at Carmen? Nakita mo ba kung paano sila namatay? O dumating ka lamang nang tapos na ang lahat at inakala mong siya ang gumawa? Natigilan si Berto, umubo siya ng malakas, tila nakukulang sa hangin. Ako, pagdating ko, nakahandusay na sila. Pero hawak ni Ricardo ang maso. Isang hinala. Sigaw ni abogado, hindi mo nakita ang aktwal na pagpatay. Maaring may ibang pumatay at napilitan lamang din ang aking kliyente na maglinis dahil natakot siya sa totoong salarin. Bukod sa iyong mga haka-haka, Berto, nasaan ang direktang ebidensya na magdidiin kay Ricardo Manalastas? May hawak ka bang pruweba bukod sa kasinungalingang isinulat mo sa liham na iyon? Tumingin si Berto kay Ricardo. Ang mapagmataas na mukha na laki ang lalong nakpainit sa kanyang dugo. Pinilit ni Bertong umayos ng upo. Nanginginig ang kanyang kamay nang ituro niya si Ricardo. Mayroon, bulong ni Berto, ngunit umaling-aungaw ito sa buong hukuman. Huminto ang lahat sa paginga, kahit si Ricardo ay bahagyang natigilan. May isang bagay na hindi ko sinabi sa iyo, Ricardo. Nahihirap ang duktong ni Berto habang patuloy na umubo. Nang buhatin ko ang katawan ni Tomas. Buhay pa siya, may hininga pa siya, at may inabot siya sa akin. Patago, bago siya tuluyang namatay. Isang ebidensya na tinago ko sa lubang 20 taon na magpapatunay kung sino ka talaga. Kumunot ang nungang abogado ni Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Agent Cruz. Maging si Maria ay napatayo sa kanyang inupuan. Anong ebidensya ang sinasabi mo? Mariging tanong ng judge, ilabas mo sa korteng ito. Dahan-dahang ipinasok ni Berto ang kanyang nangingini na kamay sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme sa kulungan. Nakatingin ang buong bansa sa kanyang kamay. Unti-unti niyang hinuhugot ang isang maliit na bagay na nababalot sa isang luma at madugong panyo. Ngunit bago pa man niya tuluyang mailabas ito, nanlaki ang mga mata ni Berto na patitig siya sa kisame. Isang malakas at nakakakilabot na ubo ang sumabog mula sa kanyang lalamunan, kasunod ng pakbulwak ng sariwa at maitim na dugo mula sa kanyang bibig. Bumaksak ang ulo ni Berto sa gilid ng wheelchair. Tumunog ng mahaba at nakakabingi ang monitor ng kanyang puso mula sa makina ng nurse. Nagkagulo ang buong hukuman. Sumigaw si Maria. Mabilis na tumakbo ang mga medik patungo kay Berto, habang si Ricardo ay tahimik na napangiti sa kanyang inuupuan, tila nagpapasalamat sa napapanahong pagbisita ng kamatayan. Habang pilit na nire-revive nga doktor si Berto sa gitna ng nakakagulong hukuman, isang katanungan ang naiwan sa isip ng lahat. Tuluyan na bang namatay ang nag-isang pag-asa ni Maria na makamit ang hustisya, o may mas nakakagulat pa bang lihim na nakatago sa loob ng madugong panyo na iyon bago pa man bawian ng buhay ang huling saksi? Isang mahaba, tuwid at nakakabinging tunok mula sa heart monitor ang umaling-aungkaw sa buong hukuman. Tumihil ang paktibok na puso ni Berto. Ang kanyang gamatang kanina lamang ay punong determinasyon ngayon ay nakatitik na sa kawalan, walang buhay at tuluyan ng nilisan ng kaluluwa. Nakagulo ang nga tao. Nagsisigaw ang mangas at doktor habang pilit nilang nire-revive ang matanda gamit ang defibrillator. Clear! Sigaw ng doktor, kasunod ng malakas na pag-alon ng kuryente sa dibdib ni Berto. Ngunit walang nangyari.
Ang katawan nito ay bumaksak pabalik sa wheelchair, tuluyan ng sumuko sa sakit at pagod. Sa gitna ng kaguluhang iyon, dahan-dahang dumausdos mula sa nanginginig at malamig na kamay ni Berto ang lumang panyo. Bumaksak ito sa sahig ng hukuman. Isang mahinang kalampag ng bakal ang umikot sa sahig, tila isang bombang sumabok sa pandinig ni Agent Cruz. Mabilis na gumalaw si Agent Cruz. Habang inilalayo ng mapulis ang mga nakakagulong tao, isinuot niya ang kanyang surgical gloves at maingat na pinulot ang dugwang panyo. Nakatingin ang lahat sa kanya, kabilang na ang hukom at si Ricardo, na ngayon ay dahan-dahang nawawalan ng mapanuyang ngiti sa kanyang ngalabi. Dahan-dahang binuklat ni Agent Cruz ang matupinga, lumang tela na nanigas na dahil sa 20 taong gulang na dugo. Nang tuluyan itong mabuksan, tumambad sa ilalim ng liwanag ng courtroom ang isang mabigat at pasadyang gintong Palavito medallion. May nakaukit itong malaking ulo ng leon na may 2 maliliit na pulang ruby bilang mga mata. Ang buong palawit ay nababalot ng natuyong dugo. Mula sa unang hanay ng mga upuan, isang malakas na pakapong hininga ang pinakawalan ni Maria. Nanlaki ang kanyang mamata. Nangingini ang kanyang mga labi habang nakaturo ang kanyang daliri sa bagay na hawak ni Agent Cruz. Yung kwintas, nautal na bulong ni Maria bago ito naging isang malakas na sigaw na umabot sa bawat sulok ng silid. Yung kwintas ni Ninong Ricardo, ang gintong leon, araw-araw niya iyang suot noong nabubuhay pa ang mga magulang ko. Sinabi niya sa lahat na nanakaw daw iyan sa kanya 1 linggo matapos mawala sina Papa. Bumaling ang lahat ng tingin kay Ricardo. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya ay maaresto, nakita ni Agent Cruz ang bahagyang pagpanginik ng panga ng bilyonaryo. Nawala ang kanyang kulay. Ang gintong palawit na iyon ay ang kanyang pinakamahalagang anting-anting. Ang bagay na matagal na niyang hinahanap at inakala niyang nahulog sa pusot ng dagat nung itinatapon niya ang mga bangkay. Hindi niya inakalang sa huling sandali bago malagutan ng hininga si Thomas noong gabing iyon, buong lakas nitong hinablot ang kwintas mula sa kanyang lig at palihim na naipasa kay Berto bago pa man niya ito mapansin. Objection, Your Honor. Tarantang sigaw ng abogado ni Ricardo habang pinagpapawisan. Ang ebidensyang iyan ay itinanim lamang. Paano natin makukumpirma na kay Berto nga galing iyan at hindi pakana lamang ng prosekusyon? Isa pa, walang pruweba na ang dugong nakadikit diyan ay sa mga biktima. Tahimik na itinaas ni Agent Cruz ang medalyon upang makita ng hukom. Your Honor, ang ebidensyang ito ay inilabas ng saksi sa harap ng mismong korteng ito bago siya bawian ng buhay. Humihingi po ang NBI ng pahintulot na isailalim sa agarang forensic at DNA testing ang bagay na ito. Susuriin natin ang natuyong dugo upang itugma sa DNA ni Maria at susuriin din natin ang masingit-singit ng ukit ng leon upang humanap ng manaiwang skin cells o pawis ng orihinal na may-ari. Walang pag-aalin lang ang ibinagsak ng hukom ang kanyang martilyo. Granted. Ang korte ay magpapatupad ng 2 linggong recess upang bigyang daan ang pagsusuri ng BI. Pansamantalang ibinabasura ang hiling ng depensa na makapagpiyansa si Ricardo Manalastas. Mananatili siya sa maximum security detention hanggang sa lumabas ang resulta. Sa loob ng 2 linggong iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Maria. Hindi siya makatulog, hindi makakain. Sa kabilang banda, ginamit ni Ricardo ang lahat ng kanyang pera at kapangyarihan mula sa loob ng kulungan. May mga hindi kilalang tao na umaligid sa laboratorio ng NBI. May mga alok na milyon-milyong pisong suhol sa mga forensic chemist upang palitan ang resulta. Ngunit binantayan ni Agent Cruz ang laboratorio ng 24 oras kasama ang pinakamatatapat niyang tauhan. Walang nakalusot sa kasakiman ni Ricardo. Nang muling magbukas ang korte makalipas ang 14 na araw, ang tensyon sa loob ay napakabigat na tila maring hiwain ng kutsilyo. Punong-puno ang silid,
Walang sinuman ang nagsasalita habang naglalakad patungo sa witness stand. Ang head forensic pathologist ng NBI hawak ang isang selyadong brown envelope. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang nakahawak sa kanyang rosaryo. Si Ricardo ay nakaupo ng tuwid, madilim ang mukha at matalim ang tingin sa hawak ng eksperto. Pakibasa sa buong korte ang nilalaman ng inyong opisyal na pagsusuri, utos ng hukom. Dahan-dahang binuksan ng forensic expert ang sobre. Inilabas niya ang opisyal na dokumento at itinapat ang mikropono sa kanyang bibig. Your Honor, matapos ang masusing pagsusuri sa gintong palawit na isinumit ng korte, nakakuha kami ng dalawang magkaibang biological profile. Una, ang makapal na natuyong dugo na nakabalot sa buong palawit. Matapos itukma sa DNA sample na kinuha mula kay Miss Maria, kinukumpirma namin na may 99% probability na ang dugo ay nakmula sa kanyang biolohikal na ama na si Thomas. Isang pinigilang hikbi ang kumawala sa bibig ni Maria. Pangalawa, pagpapatuloy ng eksperto at sa sandaling ito ay tila huminto ang pahinga ng buong kwarto. Sa malalim na ukit ng mata at ngipin ng leon, nakakuha kami ng mga preservadong skin cells at traces ng pawis na matagal nang nakakapit sa ginto bago pa man ito mabahiran ng dugo. Kinumpirma ng aming makinarya na ang DNA profile ng mga skin cells na ito ay 100% tumutugma sa DNA ng suspek na si Ricardo Manalastas. Nahiyawan ang mga tao sa loob ng hukuman. Umiyak ng malakas si Maria habang niyayakap siya ng makamag-anak ng ibang biktima. Naroon ang ebidensya. Imposibleng itanggi. Ang kwintas ay kay Ricardo at ang dugong nakabalot dito ay sa taong pinatay niya. Ito ang tinatawag sa batas na smoking gun. Direktang pisikal na ebidensya na nag-uugnay sa mamamatay tao at sa biktima sa iisang lugar. Bumaksak ang mga balikat ng abogado ni Ricardo. Alam niyang tapos na ang laban. Wala ng abogadong makakapagligtas sa bilyonaryo mula sa habambuhay na pagkakakulong. Order in the court, sigaw hukom, sunod-sunod na inihahampas ang martilyo. Dahil sa bigat ng ebidensyang inilatag, ang korteng ito ay tekalang. Isang malakas at garalgal na boses ang pumutol sa salita na hukom. Tumayo si Ricardo. Tinabig niya ang kamay ng kanyang abogado na pilit siyang pinapaupo. Nawala na ang formalidad at kagalang-galang niyang anyo. Ang kanyang mata ay nanlilisik na parang isang tunay na demonyong nasukol sa sulok. Ngunit sa halip na magmakaawa, isang malamig at nakakakilabot na tawa ang lumabas sa kanyang malabi. Tiningnan niya si Maria ng diretso sa mata, ang klase ng tingin na nanunuot hanggang sa kaluluwa. O, pinatay ko sila. Pinukpo kong maso ang bungong ng magaling mong tatay habang nakmamakawa siya sa akin. Walang gatol na pagamin ni Ricardo. Ang bawat salita niya ay nagpatahimik sa buong silid. Nagsiklab sa galit si Agent Cruz. Your Honor, inamin ng suspek ang krimen. Patawan na siyang hatol. Ngunit itinaas ni Ricardo ang kanyang posasang kamay upang pigilan ang ahente. Patuloy siyang nakatitig kay Maria, na ngayon ay nanginginig sa takot at galit. Pero inaakala mo ba, Maria, na ginawa ko iyon dahil lang sa 100 kilong ginto? Tanong ni Ricardo, ang boses ay punong lason. Akala mo ba napakabait ng iyong ama? Tinanong mo ba sa sarili mo kung bakit noong gabing iyon nang tawagin ko siya sa lumang bodega ay palihim niyang dinala ang lahat ng ginto nang hindi nagpapaalam sa iyo? Hindi iyon transaksyon, Maria. Iyon ay ransom. Kumunot ang no ni Maria. Anong sinasabi mo? Sinungaling ka. Demonyo ka. Hindi ako nagsisinungaling. Dahan-dahang sagot ni Ricardo. Idinukot niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang bulsa. Walang nakapansin na may itinago pala siya roon. Inilabas niya ang isang luma at tupi-tuping piraso ng papel na naninilaw na sa paglipas ng panahon. Nang gabing iyon, pinapili ko ang tatay mo. Ibibigay niya sa akin ang buong 100 kilong ginto kapalit ng katahimikan ko. O ibubunyag ko sa iyo at sa buong mundo ang pinakamadilim niyang sikreto. Ang ginto ang naging pambayat niya
para protektahan ka, Maria. Wag mong pakinggan yan, Maria. Baliw na siya, sigaw ni Agent Cruz, akmang lalapit upang kunin ang papel. Basahin ninyo, inihagis ni Ricardo ang lumang papel patungo sa gitna ng silid. Basahin ninyo kung sino talaga ang taong iniyakan ninyo sa loob ng 20 taon. Dali-daling pinulot ni Agent Cruz ang papel. Isa itong opisyal na dokumento. Nang mabasa ni Agent Cruz ang unang linya, biglang umatras ang dugo mula sa kanyang mukha, napatigil siya sa pahinga. Tiningnan niya ang papel at dahan-dahang ibinaling ang kanyang nanginginig na tingin kay Maria, punong matinding pagkagulat at awa. Ano iyan, Agent Cruz? Nanginginig na tanong ni Maria, ramdam ang pamamanhit ng kanyang gabinti. Ano ang nakasulat sa papel na iyan? Nanginginig ang makamay ni Agent Cruz habang binabasa ang lumang dokumento. Ang maletra ay bahagyang kumupas na, ngunit ang mensaheng nakasulat dito ay tila isang malakas na sampal na yumanik sa buong pagkataon niya. Tiningnan niya si Maria, pagkatapos ay binaling ang matalim niyang paningin sa nakangiting demonyong si Ricardo. Ang katahimikan sa lupnang hukuman ay nakakabingi. Walang sinuman ang naglakas loop na huminga ng malakas. Lahat ay naghihintay sa mga salitang lalabas sa bibig ng investigador. Ano iyan, Agent Cruz? Parang awa mo na, sabihin mo sa akin, umiyak na pagmamakaawa ni Maria. Ang kanyang tuhod ay halos bumigay na sa sobrang kaba at takot. Dahan-dahang ibinaba ni Agent Cruz ang papel. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang galit na nakalap sa kanyang dibdib. Ito ay isang original na birth certificate at isang lihim na kasunduan ng pag-ampon. 26 na taon na ang nakararaan. Kumunot ang no ni Maria. Pag-aampon, hindi ko maintindihan, anak ako ni na Tomas at Carmen. Isang malademonyong halahak ang pinakawalan ni Ricardo. Umalingaw-ngaw ito sa 4 na sulok ng korte. Iyan ang akala mo, Maria. Iyan ang malaking kasinungalingan na ipinaniwala sa iyo nga itinuturing mong magulang. Sabihin mo sa kanya, Cruz. Sabihin mo sa kanya kung kaninong dugo ang nananalaytay sa mga ugat niya. Tiningnan ni Agent Cruz si Maria ng may labis na awa. Ayon sa dokumentong ito, Maria, ang tunay mong ina ay isang babaeng nagngangalang Rosa na namatay sa panganganak sa iyo at ang nakarehistro mong biolohikal na ama. Nag-alangan si Agent Cruz, ngunit wala siyang magagawa kundi sabihin ang katotohanan. Itinuro niya ang lalaking nakaposas. Ang tunay mong ama ay si Ricardo Manalastas. Gumuho ang mundo ni Maria. Para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. Umatras siya ng ilang hakbang, umiiling, habang ang luha ay walang patit na umagos sa kanyang napisngi. Hindi totoo iyan. Sinungaling ka. Iyan ang katotohanan. Sigaw ni Ricardo, ang mukha ay puno ng kayabangan at put. Nang ipanganak ka, baon ako sa utang sa sindikato. Wala akong pakialam sa isang sanggol na iyak-iyak at magiging pabigat sa buhay ko. Kaya ibinenta kita kay Tomas. Dahil bauk ang asawa niyang si Carmen at uhaw na uhaw silang magkaanak, binayaran nila ako ng malaki para ibigay ka sa kanila at mga kong hindi na ako magpapakita pabilang ama mo. Nabigla ang buong hukuman. Napasinghap ang hukom. Ang mataong naroon ay hindi makapaniwala sa kasamaang namumutawi sa bibig ng bilyonaryo. Pero lumipas ang mataon at nakita ko kung paano umunlad sina Tomas. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang mga mata ay nanlilisik sa inggit. Naging pinakamayaman sila sa Ongpin. Habang ako, nanatiling anino lamang nila. Kaya noong 1998, siningil ko ang aking karapatan. Tinawag ko si Tomas sa bodega. Sinabi ko sa kanya na babawin kita sa pamamagitan ng batas. Ibubunya ko sa iyo na ampon ka lang at kukunin kita mula sa kanila dahil ako ang tunay mong ama. Alam kong guguho ang mundo nila kapag nawala ka, Maria. Ikaw ang pinakamahalagang kayamanan nila. Hagulgol lamang ni Maria ang maririnig sa buong kwarto.
Yakap-yakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang tanggapin ang karumal-dumal na katotohanan. Kaya nakmakaawa si Tomas, nakangising kwento ni Ricardo. Lumuhod siya sa harapan ko. Inialay niya ang 100 kilong ginto, ang lahat ng yaman ng kanilang tindahan, pati ang mga inihabilin ng mga tao kapalit ng aking katahimikan at tuluyang paglayo. Ibinigay niya ang lahat para lang hindi ka mawalay sa kanila, para hindi mo malaman ang madilim na sikretong ito. Ang akala ninyong pagnanakaw ay isa palang ransom para sa iyong buhay, Maria. Kung ginibigay na niya ang hinto, bakit mo pa sila pinatay? Sumabog sa galit si Agent Cruz. Kibit balikat na sumagot si Ricardo, dahil ang mataong may alam ngang sikreto ay palaging banta at masyado nilang mahal ang ginto ko. Pinukpok ko sila para makasigurado. Ngayon, Maria, sabihin mo sa akin sino ang totoong masama, ako na ginamit lang ang batas, o ang mga magulang mo na kinunsinti ang pagiging magnanakaw para lang ipagkait ka sa tunay mong ama. Inasahan ni Ricardo na tuluyang masisira ang isip ni Maria. Inasahan niyang kasusuklaman nito sina Tomas at Carmen dahil sa ginawa nilang panlilinlang at pagpapalit ng katotohanan. Ngunit sa paglipas ng ilang minutong nakakabinging katahimikan, dahan-dahang pinunasan ni Maria ang kanyang maluha, tumuwid siyang tayo. Ang kanyang mga matang kanina ay punong ng takot at kalituhan ay napalitan ng isang nag-aalab na tapang. Lumakat si Maria palapit sa kinaroroonan ni Ricardo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, walang kahit anong bahid ng takot. Akala mo ba, sa pagbubunyag mo nito ay masisira ang pagmamahal ko sa kanila? Malamig ngunit matatak na wika ni Maria. Itinapon mo ako dahil pabigat ako. Ibinenta mo ako na parang isang basahan. Pero sina Papa Tomas at Mama Carmen, pinulot nila ako. Binihisan, inaruga, at itinuring na parang isang tunay na prinsesa. At nung dumating ang araw na ginamit mo ako para pilitin silang magnakaw, ibinigay nila ang kanilang pangalan, ang kanilang dangal, at ang mismong buhay nila para lamang protektahan ako mula sa isang halimaw na katulad mo. Unti-unting nawala ang ngisi sa mga labi ni Ricardo. Hindi kita ama, mading duktong ni Maria. Ang boses ay umaalingaw-ngaw ng matinding pagmamalaki. Ang ama ko ay ang lalaking nagtago ng lihim na ito at handang mamatay para sa akin. Si Tomas ang ama ko. At ikaw ay isang walang kwentang demonyo na mabubulok sa impyerno. Sumabok ang masigabong palakpakan mula sa matao sa loob ng hukuman, maging ang mapamilya ng ibang biktima na 20 taong nagalit kina Tomas ay napaluha sa tindi ng sakripisyo ng mag-asawa. Nagsikap si Tomas na iligtas ang kanyang anak kahit nakapalit nito ay ang pagkasira ng kanyang pangalan sa buong Pilipinas. Ibinagsak ng hukom ang kanyang martilyo ng 3 makakasunod na beses, isang tunok na nahudyat ng katapusan ng 2 dekadang kawalang katarungan. Nakitang korteng ito ang pinakamataas na antas ng kasakiman at kalupitan mula sa akusado, mabigat na panimula ng hukom. Pinatay mo ang 2 inosenteng tao na walang ibang ginawa kundi magmahal. Ninakaw mo ang yaman ng maraming pamilya at tinangka mong sirain ang isip ng sarili mong anak. Dahil sa hindi mapapasubaliang ebidensya ng DNA at sa mismong pag-amin mo sa loob ng korteng ito, hinahatulan ka, Ricardo Manalastas, ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na mabigyan ng parole. Napaluhod si Ricardo. Nawala ang lahat ng kanyang kayabangan. Pilit siyang nanlaban habang kalatkat siya ng mga gwardya palabas ng korte. Isinisigaw na marami siyang pera at kaya niyang bilhin ang lahat ng tao. Ngunit walang nakinig. Tapos na ang kanyang paghahari. Ang mga ari-arian niya sa Cebu, ang kanyang na-bank account at ang mga ismagel na yaman ay tuluyang kinumpiska ng gobyerno upang unti-unting ibalik sa mga pamilyang ninakawan niya sa Binondo. Lumipas ang 5 taon. Sa pinakamadilim na selda ng New Bilibid Prison, isang matandang lalaki ang nakahiga sa manipis at mabahong banik. Butot balat na siya,
Punong sugat ang kanyang katawan, ang kanyang mamata ay naninilaw at umuubo siyang dugo sa bawat pahinga. Si Ricardo, sa isang mapaglarong ikot ng tadhana, tinamaan siya ng parehong sakit na pumatay kay Berto, kanser sa atay. Wala siyang pera, wala siyang kakampi. Binubugbog siya ng mga kapwa preso. Araw-araw, hinihiling niya ang kamatayan. Ngunit tila pinapahaba pa ngang langit ang kanyang buhay upang malasap niya ang bawat segundong ng pakdurusa na ibinigay niya kina Thomas at Carmen. Namatay siyang mag-isa, hindi kilala at walang sinumang lumuha para sa kanya. Samantala, sa isang tahimik na bahagi ng Manila Bay, nakatayo si Maria habang dahan-dahang lumulubog ang ginintuang araw. Nakangiti siya, ang mukha ay maaliwalas at puno ng kapayapaan. Malaya na siya sa bigat ng nakaraan. Gamit ang bahagingang mga nakumpiskang pera na ibinalik sa kanya bilang tagapagmana ng mga biktima, nagpatayo siya ng isang ampunan sa Binondo, ang Thomas and Carmen Haven, isang tahanan para sa mga batang itinapon ng kanilang madunay na magulang upang mabigyan silang parehong pagmamahal na ibinigay sa kanya. Dahan-dahan siyang nahulog ng isang bungkos ng mga puting rosas sa dalampasigan. Hinayaan niyang dalhin iyon ng banayad na alon patungo sa laot, sa lugar kung saan inihimlay ng demonyo ang katawan ng kanyang mamagulang. Salamat Papa, salamat Mama, bulong ni Maria sa hangin. Ang maluha sa pagkakataong ito ay hindi na luha ng pihati, kundi luha ng kaligayahan. Alam na ng buong mundo kung gaano kayo kabuti. Magpahinga na kayo. Umihip ang isang malambing na simoy ng hangin, tila isang mahigpit at mainit na yakap mula sa kabilang buhay. Sa huli, pinatunayan ng panahon na ang kasakiman at ginto ay kailanman hindi mananalo laban sa kapangyarihan ng wagas at tapat na pagmamahal. Ang katotohanan ay maaring may baon, ngunit kailanman ay hindi ito mabubulok. Ahon at ahon ito upang ibalik ang liwanag at bigyan ng hustisya ang nga taong nag-alay ng kanilang buhay sa ngalan ng pag-ibig.